Sabi po ng isang quotation, if it's not yours, don't take it. If it's not true, don't say it. If it is not right, don't do it. Isa yan sa magandang rule of life na dapat sinusunod natin. Basta hindi totoo, huwag niyong sasabihin. Pag hindi totoo, huwag niyong ipopost. Huwag niyong isi-share. Basta hindi totoo, huwag. Tatandaan niyo palagi yon. Basta hindi tama, huwag niyong gagawin. At higit sa lahat, basta hindi inyo, huwag niyong kukunin. Yan yung magandang rule of life. Yan ang tema ng Genesis 20 na pag-uusapan natin today. Kung papaanong pinarusahan ng Diyos ang hari ng Gerar at ang kanyang bayan dahil kinuha ng hari ang hindi kanya, sinabi ni Abraham ang hindi totoo, at higit sa lahat, ginawa nung hari ang hindi tama. So pag-uusapan natin, Genesis chapter 20. Let's start in verse 1 and verse 2. Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kades at Shur at tumira sa Gerar. Habang siya'y naroon, kapatid ang pakilala niya kay Sarah, kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. So Abraham moved and stayed in Gerar. Sa pagkatapos litsunin ng Diyos, sunugin ang Sodoma at Gomorrah, makikita natin nag-ship agad ang camera kay Abraham ulit, sapagkat siya naman ang bida sa Genesis. So as you can see, nagpalipat-lipat si Abraham ng lugar. Most probably, siyempre number one, dahil sa mga pastulang kailangan niya. So kasi pag pastul ka, marami kang hayop, kailangan mo magpalipat-lipat ng lugar para sa mga hayop mo. At syempre pangalawa, wala pa namang sariling lupain si Abraham. Dayuhan lang po siya sa Kanaan. May mga nakatira roon, may mga lahing naninirahan sa lupain ng Kanaan. So ang hawak-hawak pa lang ni Abraham that time is the promise. Na yung pangako, Abraham, iyo ang lupaing ito. Ibibigay ko yan sa'yo. Yun lang ang promise. Yun yung pinangahawakan lang niya. Pero wala pa sa kanya ang lupain ng Kanaan. Hindi pa napapasa kanya that time. Kaya naman itong si Abraham, walang inatupag pagdating niya sa Kanaan, kundi magpalipat-lipat lamang ng lugar para sa pastulan at para manirahan sa kung saan-saan. Kaya nga sa tolda lang siya nakatira kasi naglalakbay-lakbay sila. Kaya di ba sabi ng Genesis chapter 15, sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldea upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. So meaning, Abraham, inalis kita sa lugar mo, dinala kita rito kasi may promise ako sa iyo. Iyo ang lupaing yan. Yan ang promise ng Panginoon. Ngayon, nagtanong si Abraham, sabi niya, itinanong naman ni Abraham, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Kasi may mga naninirahan doon, iba't ibang lahi ang nakatira sa Kanaan. So sabi ni Abraham, paano po ninyo masasabing akin to? May mga naninirahan dito. Verse 12 up to the following. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham. Nilukuban siya ng isang nakapangilabot na kadiliman. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Sino yon? Yung lahi ni Jacob. Sabi niya, ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon, marami silang kayamanang madadala. Daraan muna ang 4 na saling lahi bago sila makabalik dito. Sabi ng Diyos kay Abraham, ang promise ko sa iyo ang lupang ito. Pero hindi pa ngayon. Kasi yung magiging lahi mo, titira pa sa isang bansa na mang-aalipin sa kanila, which is the Egypt. Lilipas ang 400 years or 4 na saling lahi bago sila umalis doon para bumalik dito at angkinin ang lupaing ito. At yun yung sa panahon ni Moises at ni Josue.
Diba? Nung kubkubin nila ang Kanaan at kunin at sakupin ito, palayasin at patayin ang lahat ng nakatira ron. Kasi kanila yun. Yun ang promise ng Diyos para sa kanila. Pero mag-aantay pa ng 4 na saling lahi. Wala na si Abraham doon. Yun ang ibig sabihin niya. Pero kanya yun. Yung lupang Kanaan. Kaya naman si Abraham, walang inatupag lang, kundi lipat dito, lipat doon, kasi hindi pa kanya yun. Nakikipamayan pa lamang siya, pero yun ang promise sa kanya. And King Abimelech of Gerar took Sarah to be his wife. Ganun kasi ang kalakaran noon. Kinukuha ng hari ang lahat ng magaganda para maging asawa. Kaya alam niyo, nung unang panahon, beauty is liability. Kasi basta maganda ka that time, kukunin ka ng hari para maging asawa niya. O kayo ba makukuha? Tingin niyo. Kung panahon nila, makukuha ba kayo? Or wala lang, maiibig kayo? Pero ilang taon na ba si Sarah that time? Mga kapatid, magna-90 years old na siya. Imagine nyo, 89 years old, magna-90 na, pero ang ganda-ganda pa rin ang lola nyo. Attracted pa rin ang mga kalalakihan. Ang ganda-ganda talaga siguro nitong si Sarah. Kaya naman, ang pakilala pa nga ni Abraham ay kapatid dahil baka patayin siya at kunin ang kanyang asawa kasi napakaganda. This is not the first time na ipakilala niyang kapatid si Sarah dahil sa takot. Pangalawa na yan. Ang nauna nung pagdating niya sa Kanaan, nagkaroon ng tagutom, lumipat siya sa Egypt, sa Genesis chapter 12. Sabi ganito, nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Sarai, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang, asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa'y sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napunta na nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Sarai. Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Paraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo para gawing asawa. So that time, 65 years old si Sarai. And this time naman, 89 years old, pero pinag-iinteresan pa rin ng mga kalalakihan. Sa anong point? Maganda talaga ang lola nyo. Ang ganda-ganda ni Sarai. Para pag-interesan ng mga kalalakihan. Verse 3, 4, and 5. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo. Siya'y may asawa na. Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sarah, kaya't sinabi niya, Panginoon, papatayin po ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan? Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah at gayon naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito ng malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan. So the Lord confronted the king, King Abimelech, in a dream. So kinausap ng Diyos ang hari at ang sabi ng Diyos sa hari, you're dead. Patay ka. Patay ka sa akin ngayon. Kasi ang kinuha mo may asawa na. To elaborate, siguro sinabi pa ng Diyos sa kanya, hindi mo ba alam, yang babaeng yan at yang lalaking yan, yan ang pagmumulan ng aking bayan. Tapos kukunin mo, aasawahin mo, gagawin mong ganito at ganyan-ganyan, madudungisan ang kanyang binhi. Diba? Dahil yan ang pagmumulan ng lahi ng aking bayan, ng aking bansa. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon, di ba, para sa Kanya. Ngayon, sabi ng Diyos, papatayin kita pag maging ang iyong bayan dahil sa ginawa mong kasalanan ito. Umapila ang hari, sabi niya, Panginoon, papatayin niyo pa ba ako at ang aking bayan? Wala po akong kasalanan. Hindi ko naman po alam na may asawa yung babaeng yan. Ang pakilala po niya, kapatid niya si Abraham. Ang pakilala ni Abraham, kapatid po niya. Magkapatid po sila. Yan ang pakilala sa akin. Sa malinis ang aking layunin, nung kunin ko yan para maging asawa, hindi ko po alam. So kung alam ko lang po mag-asawa yan, hindi ko po yan kukunin. So yan ang kanyang paliwanag. Verse 6 up to 7. Sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang hangarin mo.
Kaya naman, hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya. Ipapanalangin ka niya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo. Sabi ng Diyos, alam ko namang malinis ang hangarin mo. Alam ko naman na inisip mong magkapatid sila dahil yun ang pakilala sa iyo. Kaya naman piniit na kita agad, sabi ng Diyos, baka kasi kung ano pang gawin mo. Hindi ko na hinintay na may gawin kang masama kay Sarah, kaya naman piniit na kita agad para hindi na humantong sa hindi mabuti at hindi maganda. Kasi nga si Sarah ang magdadala ng binhi ng bayang pinili ng Diyos. Ito ang gawin mo, sabi ng Diyos sa kanya. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Isoli mo si Sarah kay Abraham. Dahil kapag hindi mo siya isinoli, ang sabi ng Diyos, hindi lang ikaw ang papatayin ko, pati ang buong bayan mo. So return Sarah to his husband. Ito ang utos ng Diyos na may pagbabanta. Isoli mo agad. Pag hindi mo yan isinoli agad, bukas patay ka. Yan ang ibig lang sabihin ng Diyos sa kanya, pati ang bayan mo. Verse 8 to 10. Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito, at gayon na lamang ang kanilang pagkatakot. Dahil dito ay ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginawa ito? Ano bang kasalanan ko't dinalhan mo ng kapahamakan itong aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo. Ano bang pumasok dyan sa isip mo't ginawa mo ang bagay na ito? So hindi nagpatumpik-tumpik itong hari, tinawag niya agad ang kanyang nasasakupan, ikinuwento niya kung paano siya kinausap ng Diyos sa panaginip, at dahil sa kwento niya natakot ang lahat. Nung malaman nila ang kwentong ito ng hari, natakot silang lahat kasi papatayin silang lahat ng Diyos. Then Abimelech confronted Abraham. So as you can see, mga kapatid, God confronted King Abimelech, and King Abimelech confronted Abraham. Pinatawag niya agad si Abraham, pinagsabihan. Sabi niya, hindi tama itong ginawa mo. Nagsinungaling ka sa akin. Sinabi mo magkapatid kayo, di ba? Ipapahamak mo pa ako pati ang aking bansa. Hindi mo ba alam? Siguro kinuwento rin niya. Hindi mo ba alam, kinausap kami ng Diyos, papatayin kaming lahat dahil sa ginawa mong yan? So nagagalit siya kay Abraham. Sino ba naman di magagalit? Sabi niya, dinalhan mo kami ng kapahamakan dahil sa iyong kasinungalingan. 11 up to 13. Sumagot si Abraham, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito, at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Ang totoo po'y kapatid ko po siya sa ama, at napangasawa ko siya. Kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang sambahayan ng aking ama, sinabi ko sa aking asawa, mabuti ba'y ganito ang gawin mo? Saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo'y magkapatid, at sa gayon maipapakita mo ang iyong katapatan sa akin. So Abraham justified his mistake. So sabi niya, magkapatid po talaga kami niyan, pero asawa ko rin po siya. Natakot po kasi ako, sabi niya, kasi akala ko po ang mga taga-Hirar walang Diyos. Hindi kumikilala sa Diyos. Diba? Kaya naman inisip ko, baka dahil magagandahan kayo sa asawa ko kahit 89 years old na. Sabi niya, ipapatayin niyo ako para lang makuha siya. So kaya naman nagsinungaling kami, sinabi namin kami ay magkapatid. 14 up to 16. Sa halip na parusahan, binigyan pa ni Abimelech si Abraham ng mga tupa, baka at mga aliping lalaki at babae. Ibinalik niya si Sarah. Sinabi pa niya kay Abraham, sa buong lupain kong ito, tumira ka kung saan mo gusto. Ito naman ang sinabi niya kay Sarah, bibigyan ko ang iyong kapatid ng 1,000 pirasong pilak bilang katunayan na ang dangal mo'y hindi nadungisan. Sa gayon, hindi isipin ni naman na ikaw ay may ginawang masama. So Abimelech blessed Abraham and Sarah. So hindi niya pinarusahan kahit galit na galit siya. Siyempre,
kinausap siya ng Diyos. Magagalit ang Diyos kung parurusahan niya itong mga ito. So sa halip na parusahan, binless niya. Pinagpala. Sabi niya kay Abraham, saan mo man gusto tumira dito sa lupain ko, pwede. So bibigyan niya ng lupain. So hanggang gusto mo, kung saan mo gusto, tumira ka. Bibigyan pa kita ng tupa, ng iba't ibang mga klase ng hayop. Bibigyan pa kita ng alipin na magpapastol ng mga yan. Then, yung kapatid mong si Sarah, bibigyan ko ng mga alahas. Bilang katunayan na wala akong ginawang masama sa kanya. Sa pinagpala, lalong yumaman. Mayaman na si Abraham, lalo pang yumaman dahil binla siya ng hari ng Gerar. Verse 17 up to 18. Dahil sa pagkakuha ng hari kay Sarah, pinarusahan ni Yahweh ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Hindi sila magkakaanak. At upang malunasan ito, ipinananalangin sila ni Abraham, gumaling naman si Abimelech, at mula noon, ang kanyang asawa at mga aliping babae ay nagkaanak. So bilang parusa, ginawa ni Abimelech sa pagkuha niya kay Sarah, ang parusa nila, hindi magkakaanak ang mga kababaihan ng Gerar. Pero may promise naman ng Diyos. Sabi niya, basta lalapit kayo kay Abraham, ipapanalangin niya kayo, muling mabubuksan ng mga bahay bata ng inyong mga kababaihan. So yun ang ginagawa nila. So hindi magkaanak-anak, so lalapit sila kay Abraham, then ipagpe-pray sila, magbubuntis ulit, magkakaanak ulit. Ganun ang parusang ginawa. So ginamit ng Diyos si Abraham to bless din yung bansang Gerar sa pamagitan ng kanyang mga pananalangin. Tapos ang kwento, anong kwenta nito sa atin today? Number 1, don't take what is not yours. Isang napakagandang rule of life, basta hindi iyo, huwag mong kukunin. Huwag kukuha ng hindi atin. Isa yan sa mga ayaw na ayaw kasi ng Diyos, yung kumukuha tayo ng hindi atin. Kaya nga nagalit siya kay Abimelech. Kaya nga niya papatayin si Abimelech. Kaya niya papatayin ang buong Gerar. Dahil kumuha sila ng hindi kanila. Kasi ayaw ng Diyos yun. Di po ba? So ang ending, dahil isinoli naman, pero naroon pa rin yung kanyang kasalanan, ang ending, parurusahan pa rin sila, hindi sila magkakaanak. Buti na lang, pwede pa rin silang gumaling sa pamagitan ng panalangin ni Abraham. Kasi ayaw na ayaw ng Diyos na kumukuha tayo ng hindi atin. Kaya nga naitala niya sa 10 utos To be more specific, sa 8 utos, Exodus 20 verse 15, you shall not steal. Huwag kang magnanakaw, meaning huwag kang kukuha ng hindi iyo. Dahil anumang kunin natin, anumang kinuha natin na hindi atin, stealing yon. Pag nanakaw yan, basta hindi iyo, nasa iyo, pag nanakaw yun. Diba? Basta meron tayo ng isang bagay na kinuha natin na hindi atin, pag nanakaw yun. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Basta hindi iyo, kinuha mo, that's stealing, ayaw ng Diyos yun. Alam nyo, may 3 paraan para makuha natin ang gusto natin, ang kailangan natin. Ano yung mga paraan para magkaroon tayo ng gusto natin at kailangan natin? Siyempre, una, may nagbigay sa atin. Bilang regalo, bilang pamana, basta may nagbigay. So kaya tayo meron kasi may nagbigay sa atin. Pangalawa, kasi pinagtrabahuhan natin. Sweldo natin, pinagpagalan natin, pinagpawisan natin. At yung pangatlo, ninakaw natin. So dapat yung meron tayo, yun ay galing lang sa regalo, mana, bigay, at sweldo. Ngayon, kung meron tayo yung iba ninakaw, masama yun. Ayaw ng Diyos yun. At alam nyo bang may 2 klase lang ng magnanakaw daw sa mundo? Alam nyo kung anong klaseng magnanakaw? Yung una raw, yung magnanakaw, tapos tatakbo. Yan yung unang magnanakaw. Yung pagkatapos niyang magnakaw, nananakbo siya. Yung pangalawang klase ng magnanakaw, tatakbo muna, tsaka magnanakaw. Yan yung pangalawa, ano? Alam nyo naman kung sino yung mga yan, ano? Yung mga tumatakbo muna, tsaka magnanakaw, ano? Pero ayaw ni Lord yan, ano po? Ayaw ni Lord na kumukuha tayo ng hindi atin. Pero alam nyo po ba na may kinukuha tayo na hindi atin? Na hindi tayo aware? O aware tayo dead malang?
Deadmatologist lang tayo. Ano? Alam niyo kung ano yung kinukuha natin na hindi atin, kaya nababansagan tayong magnanakaw? Alam niyo kung ano? Sabi ng Malakias 3:8-10. Ganito ang pagbabasa nito. Ang tanong ko na matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? That is the question of God. Sumagot ang bayan, hindi. Sabi nila, sumagot uli ang Diyos, ngunit pinagnanakawan ninyo ako. Nagtanong uli ang bayan, sa paanong paraan? Nagmamaang-maangan. Sumagot ang Diyos, sa mga 10 bahagi at mga handog, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga 10 bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kasi yung tithe sa Diyos para yung tax ng gobyerno. Minsan nakakalungkot yung tax pataas ng pataas. Yung tithe nananatili siyang tithe. Dapat tumataas din yun. Ano? Diba? So yung tax sa gobyerno yan, kinakaltas yan, dinideduct sa atin, kinukuha. Ngayon, kung hindi ka nagbabayad ng tax, ikukulong ka, makakasuhan ka. Yung tithe sa Diyos yun. Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. Sa Diyos yun. Sabi niya, di po ba? Kaya nga, ang sabi niya sa bayang Israel, ninanakawan niyo ko. Mga magnanakaw kayo. Sabi niya, bakit? Hindi niyo binibigay ng buong buo ang inyong 10 bahagi. Kaya kapag hindi mo binigay, meaning magnanakaw ka. Yan ang sabi ng Diyos. Kinuha mo ang hindi iyo, sa Diyos yan, edi magnanakaw tayo. Because tithes belongs to the Lord. Kaya nga isinumpa sila ng Diyos Kasi kinukuha nila ang hindi kanila. Kaya huwag tayong kukuha ng hindi atin. Huwag kayong kukuha ng mangga ng may mangga. Yung kapitbahay nyo, may mangga, pinipitas nyo ng madaling araw. Huwag kayong kukuha ng dahon ng sili ng may dahon ng sili. Talbos ng kamote, dahon ng malunggay ng kapitbahay nyo. Dapat nagpapaalam kayo bago kayo kumuha. Dahil pag nanakaw yun, hindi iyo yun Diba? Basta kinuha mo, hindi iyo, pag nanakaw yun. Yan ang ibig sabihin niya. Hindi pwedeng, finder's keeper. Pag may napulot kayo, isoli nyo pa rin. Lalo na kung may pangalan naman yung wallet. Kailangan isosole. Nakasama pa yung laman, hindi yung isosole nyo, wala na yung laman. Pangalawa, return what is not yours. Isinosole ang hindi atin. Yun ang sinabi ng Diyos kay Abimelech. Kinuha niya ang hindi niya asawa, kaya sabi ng Diyos sa kanya, isoli mo yan. Ibalik mo agad yan. Hindi yan iyo. Dahil pag hindi mo yan ibinalik, papatayin kita at ang iyong bayan. Ipinasosole. Ang ganda siguro nun, pag hindi iyo kinuha mo, hindi mo sinole, sabi ng Diyos, papatayin kita. Isosole nyo ba? Diba? Sabi ng Diyos, isoli mo yan agad. Pag hindi mo yan isinole, papatayin kita at ang bayan mo. Soli naman siya agad. May banta Papatayin siya. So return what is not yours. Anong ginawa ni Abimelech? Kinaumagahan, gumising agad siya ng maaga, sinole. Tingnan niyo yung sabi niya sa English. Therefore, sabi niya sa verse 8, Abimelech rose early in the morning. Nanaginip siya, binangungot, pagkagising niya. Diba? Siyempre, madaling araw na yon. Pagbangon niya, isinoli niya agad si Sarah sa kanyang asawa. Kasi babanta ka ba naman papalay pag di mo sinoli Sinoli niya agad. Kaya mamaya pag-uwi niyo ng bahay, mag-inventory kayo. Tignan niyo yung mga kaldero niyo, inyo ba yon? Baka may mga naka-engrave na pangalan, hindi pala inyo, nasa inyo. Isoli niyo na. Diba? Kasi tignan niyo baka meron kayong mga gamit sa bahay na hindi inyo.
Mag-inventory kayo mamaya. Pwede ba yan? Tingnan nyo lahat ng gamit nyo sa bahay mamaya, ha? Baka may mga damit dyan, may mga upuan, may mga kaldero, may mga kung ano-ano na hindi pala inyo. Diba? May stapler kayo, may kung ano-ano kayong hinirap na hindi pa nyo na isosole. Tingnan nyo mabuti. Baka napamahal na sa inyo isoli na ninyo. Diba? Pakisole. Pakisabi sa kadabi, pakisole. Ang hindi iyo. Pakisole, ha? Isosoli natin yan mamaya. Yung mga gamit na yan. Anong sabi ni Job nung mawala ang lahat ng bagay sa buhay niya? Nawalan siya ng 10 anak, magandang kalusugan, mga ari-arian. Nagalit ba siya sa Diyos? Nagtampo ba siya sa Diyos? No. Ang sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, siya ang nagpahiram, binawi niya, purihin si Yahweh. Meaning, sinabi niya, at least pinahiram niya ako, binigyan niya ako. Ngayon, binawi na niya, ang pahiram niya. Diba? Kanya naman yun. Sabi niya, isinosoli ko na siya ngayon. So, isosoli. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid. So, willing magsoli itong si Job. Levitico 6. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito yung mga laws na ibinigay sa Israel that time. Nagkakasala ang sino mang magkaila tungkol sa isang bagay na inihabilin sa kanya. Ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa, at ang mangangkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kanya, babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng 5 bahagi ng halaga niyon. Napansin niyo? Inihabilin lang sa'yo, inangkin mo na. Inihabilin lang, ha? Di ba may gano'n, inihabilin lang. Tapos nakalimutan nung naghabilin, tapos iniyo mo na. Di ba? Sabi niya, may napulot ka, hindi naman iyo, itinanggi mong nasa'yo. Di ba? Sabi niya, pag nanakaw yun, at dahil pag napatunayan yan, sabi ng Diyos, isosoli mo na yan, hindi lang yun, may dagdag pa, 5 times. Pero mo hinihabilin lang, nahihabilin lang sa inyo, inangkin mo na. So meaning, hindi pa rin iyon, naihabilin lang so pag meron tayong hindi atin, anong gagawin? Isosoli. Basta hindi iyo, isosoli mo. Mag-inventory tayo mamaya. Baka may gamit ang kapilya na nasa bahay nyo, isoli nyo, isusumpa kayo. Pero nyo, hanggang ngayon, nasa inyo pa ang kaldero ng kapilya. Di nyo na naisoli. Tapos upuan, nasa inyo, pangalan pa, naka-engrave pa, Church of Christ. Tapos nasa inyo. Isosoli yan lahat. Yan ang ibig sabihin. Kinakabahan ba kayo? Papatayin kayo ng Diyos. Pag hindi naisoli yan, isinosoli ang hindi atin. Pangatlo, tell the whole truth. Always tell the whole truth because half-truth is a lie. Tatandaan niyo palagi, ang kalahating totoo lang na sinabi mo is a lie. Kasinungalingan yun. Abraham moved to Gerar. Anong ginawa niya sa Gerar? He declared that Sarah was his sister. Sabi niya, she's my sister. Totoo ba na kapatid niya si Sarah? Yes. Pero half-truth yun. Sabi niya sa verse 12, ang totoo boy, kapatid ko siya. Sama. Half-truth, kapatid ba niya si Sarah? Yes. Pero hindi niya sinabi yung half-truth. Ano yung half-truth? At napangasawa ko siya. Diba? So, ang pakilala niya, kapatid ko si Sarah, magkapatid kami, yun yung half-truth. Inilihim niya yung half-truth, asawa ko rin po siya. Diba? Kasi half-truth is a lie. Sabi ng korte, diba? Pag nasa korte, manunumpa ang isang saksi, tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yung totoo lang. Kasi kapag alam nyo, napatunayan ng isang saksi na nagsisinungaling, kakasuhan yun.
Diba? Kaya madalas, diba, sa hukuman, kapag tinatanong ang saksi o kaya yung nakakasuhan o sino pa mang nililitis, anong laging sinasabi ko minsan pag ayaw sumagot? I invoke the right against self-incrimination. Or I invoke the right to remain silent. No comment. Yan lang ang ibig niyang sabihin. Ayoko pong sumagot. Diba? Yan ang ibig sabihin. Bakit? Kasi meron silang itinatago. Pag yan ang tao kasi kung wala namang itinatago, ba't hindi niya sasagutin? Ngayon, ayaw niyang sumagot kasi ayaw niyang sabihin yung totoo. Ganun lang naman yan. Kasi kung alam mo ang totoo, hawak mo yung totoo, sasabihin mo lang yung totoo, ba't ka matatakot? Diba? Kaya yung mga tao, mga takot na takot sa hukuman kasi magsisinungaling sila ron. Kailangan sasabihin lang naman yung totoo. Basta sinabi mo yung truth, the whole truth, and nothing but the truth, ba't kakakabahan? Malalaman at malalaman naman yun. Hindi ka magiging guilty basta sasabihin mo yung totoo. Kaya mahalaga yun. Si Abraham, kaya nagaling sa kanyang hari at mapapahamak ang hari, dahil sa kanyang kasinungalingan. Kasi ang sinabi lang niya, yung half-truth. Alam nyo, guilty dyan lagi mga kabataan Yung pagsasabi ng half-truth, mapapaalam sa magulang, mag-ano lang po kami ng mga kaibigan ko, group study. Gabi na, hindi pa umuwi. Bakit? Kasi yung kalahati lang ang sinabi. Yes, nag-group study sila, pero hindi sinabing maggagala rin sila. Diba? Ganun lang naman yon. Half-truth lang ang sinabi. Magpapaalam sa magulang, magpa-practice sila sa kapilya, magpa-fellowship sila sa kapilya. Gabi na, hindi pa umuwi. Totoo bang nag-practice? Totoo bang nag-fellowship? Totoo. Pero anong ginawa pagkatapos? Gumala hanggang gabi. So yung half-truth lang yung sinabi. Kaya sila mapapagalitan, masesermonan, mag-grounded, hindi napapayagan sa susunod kasi nagsisinungaling. Bakit nagsisinungaling? Kasi kalahati lang ang sinasabi. Kaya galit na galit yung hari kay Abraham. Ang sabi niya, ipapahamak mo kami dahil sa kasinungalingan mo. Di ba totoo naman, maraming taong napapahamak dahil sa kasinungalingan ng tao? Kaya nga mapapahamak siya Maraming mga tao na hindi naman dapat makulong, nakukulong dahil sa kasinungalingan. Marami namang mga tao dapat makulong pero hindi makulong-kulong dahil marami ding sinungaling na magpapatunay na kunwari wala silang kasalanan. Kasi ang kasinungalingan, nagpapahamak yan sa tao. Pangapat, always admit your mistake. Accept your mistake. Pag nagkamali, tanggapin agad. Anong ginawa ni Abraham? Di ba nag-alibay pa siya to justify his mistake? Ang sabi niya, akala ko po wala kayong Diyos Sino ba ang nagmukhang walang Diyos? Yung mga taga-Hirar o si Abraham? Si Abraham nga ang nagmukhang walang Diyos dahil nagsinungaling. Hindi niya pinananganan yung pangako ng Diyos sa kanya. Huwag ka mag-alala, sagot kita. Akong bahala sa iyo, saan ka man pumunta? Akong bahala sa iyo. Sino ang nagmukhang walang Diyos? Siya, hindi naman yung mga taga-Hirar. Alibay lang yon. Kaya naman po ako natakot kasi baka patayin niyo po ako para makuha niyo ang asawa ko. Alibay lang yon. Diba? Biruin nyo, papayag si Abraham, makuha ang asawa niya, sipingan ng iba, wag lang siyang mamatay. Anong klaseng asawa yon? Diba? Yun ang gagawin ni Abraham. So, nagpapalusot siya to justify his mistake. So, tayo mga kapatid, pag nagkakamali, huwag na magpalusot. Alam niyo, pag merong mali, may ginawa kang kasalanan, alam niyo, ang pinakamagandang sabihin is not to justify your mistake. Just say, sorry, mali ako, nagkamali ako. I admit my mistake. Dapat ganun lang. Naalala yung si Eva at Adan? Anong sabi ng Diyos kay Adan? Ano tong ginawa mo? Ba't mo kinain yung ipinagbabawal ko? Anong sagot niya? Yan pong babaeng bigay niyo Sinisi pa ang Diyos Di ba? Yan pong babaeng bigay niyo sa akin O yung sabi ng Diyos kay Eva, Eva, ano naman tong ginawa mo? Yung ahas po kaya sila pinalayan sa Garden of Eden. Kung saan ang sabi nila, sorry po, nagkamali po kami. Diba? Dapat ganun ang sinabi.
Admit na agad, huwag na kayo mag-justify. Kasi the more na nag-justify pa tayo ng ginawa ng mali, lalong lumalalim yung sakit sa loob ng taong ginawa mo ng mali. So mag-sorry ka na lang. May ginawa kang mali sa asawa mo, mag-sorry ka na lang kaysa mag-justify ka pa. Kasi lumalalim lang ang sugat sa kanyang puso. So kung yung sorry lang, di ba? Alam naman, kung mahal na mahal ka niya, patatawarin ka naman. Panglima, the power of prayer. Prayer is so powerful. Do you believe that? Naniwala ba kayo na makapangyarihan ng prayer? Pero hindi kayo nagpe-pray. Amen. Sabi pa rin ng iba. Diba? We believe that prayer is so powerful. Pero ang ending, we don't pray. Hindi pa rin tayo nagrarasal. Kailan lang tayo nagrarasal? Pag malala na. Diba? Pag nakaratay ng ganun at kung ano-ano ng tubong nariyan sa katawan natin, tsaka tayo nagrarasal. Doon lang natin, Lord, naniniwala po sa kapangyarihan ng prayer. Di ba? Mamamatay ka na pero dapat naniniwala tayo sa kapangyarihan ng panalangin. Napakahalaga niyan sa ating pong mga buhay. Nakita niyo mga kapatid, yung ipinakita kung gaano ka-powerful ang prayer. Ano ang nangyari sa lahi ni King Abimelech at sa buong kababaihan ng Gerar? Hindi sila magkakaanak. Pero may prescription ng Diyos. Ang sabi niya, lalapit kayo kay Abraham, ipapanalangin kayo ni Abraham, magkakaanak kayong muli. Anong ginawa ng mga taga-Gerar? Lapit sila kay Abraham. Ipagpe-pray sila ni Abraham, magbubuntis, magkakaanak. Merong uling mag-asawa, hindi magkaanak. Lalapit kay Abraham, pag-pray niyo po kami. Pagpe-pray ni Abraham, magkakaanak silang muli. Nakita niyo? Ipinakita kung gaano kakapangyarihan ang panalangin. Genesis 20:17, then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his maidservants, so that they could bear children. So this reminds us of power of prayer in our lives. Kaya wag na wag tayong liliban sa pananalangin. Araw-araw ng ating po mga buhay. Si King Hezekiah, alam niyo si King Hezekiah, mamamatay siya sa edad na 39 years old. Ang bata-bata niya, papatayin na siya. Diba? Sabi po ng Ikalawang Hari 20. Nang panahon iyon, nagkasakit ng malubha si Hari Hezekiah. Dinalaw siya ng propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh, ayusin mo ng iyong kaharian sapagat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Humarap si Hari Hezekiah sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita. Sa 3 araw makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 5 taon. Nakita niyo mga kapatid, yung hari pinuntahan ng propeta at ang propeta pag nagsalita, totoo yun. Mangyayari yun, 100%. At sabi niya sa hari, mag-ayos ka na ng bahay, hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Anong ginawa ng hari? Nag-pray. Umiyak sa Diyos, nanalangin sa Diyos. Ipinakita kung gaano kakapangyarihan ng panalangin. Hindi pa nakakalayo yung propeta, sabi ng Diyos, balik. Bumalik ka. Sabi niya, eto naman ang sabihin mo sa kanya, gagaling siya, hindi pa siya mamamatay, 15 years more ang ibibigay sa kanya. Nakita nyo? Mamamatay na lang siya, na-postpone ang araw ng kanyang kamatayan. Why? Because of prayer. Gusto nyo ma-postpone ang araw ng inyong kamatayan? Pray. Malay nyo, last week pa kayo namatay, pero dahil nag-pray kayong Lord, bigyan nyo pa po ako ng buhay at lakas. Na-postpone. Malay nyo mamaya lang, napuspon lang ng 1 week, We don't know, at least 1 week napuspon siya, Pero pwedeng mapuspon araw-araw ang kamatayan pala natin. Just pray. Pray lang tayo ng pray, kasi powerful. Si Apostle Pedro, nakulong, nakaplanong patayin, gawa 12, 4, 5. Pagdakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Walang planong patakasin. Pero mo,
apat na tiga-apat na bantay. Grabe yun. So wala siyang talagang lulusutan. Ang balak ni Herodes, hiharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa, papatayin siya. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit ang iglesia'y taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. And the rest is history. Alam natin ang sumunod na nangyari. Pinadalhan siya ng anghel, iniligtas siya ng anghel, hindi nakikita ng mga bantay, nakatakas si Pedro. Hindi siya napatay ni Herodes. Diba? Napansin nyo, na-postpone ang araw ng kamatayan ni Pedro. Bakit? Because of prayer. Ang church nagpe-pray. Kaya alam nyo, napakahalaga niya. May mga prayer meetings natin, lagi tayong pinagpe-pray. Mga prayer meeting ng kababayan, pinagpe-pray tayo. Napakahalaga nun. Kaya always send your prayer request. At kung kaya nyo umattend kayo, mas maganda yun. Diba? So taimtim na nananalangin. So nailigtas si Pedro na puspo ng kanyang kamatayan. Si Elias. Ayun si Elias, yung propeta ng Diyos, nag-pray. Sabi ng Santiago 5, 17, 18. Si Elias ay isang taong matuwid. O sabi, isang tao tulad din natin. Ayan. Sabi niya, nang mataimtim siyang nananalangin na huwag umulan. Nag-pray, wag uulan. Bilang parusa kasi that time, ang Israel sa pamagitan nila Jezebel at si Ahab, pinamumunuan nila ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ang ginawa ni Elias, nag-pray, walang ulan para magkaroon ng tagtuyot. Ilang taon yon? Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Nag-pray, walang ulan, hindi umulan, walang tubig. After 3.5 years, anong ginawa uli ni Elias? At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang halaman. Sabi niya, huwag po sanang umulan. Hindi umulan. 3.5 years. After 3.5 years, nagbagong loob na ang Israel, sumamba na uli sa Diyos, nagpray uli siya, Lord, magpaulan na po kayo. Umulan. Diba? Bakit? Because prayer is powerful. So napakahalaga na maintindihan natin yun, na napakamakapangyarihan ng panalangin. So huwag titigil sa pananalangin dahil napakahalaga nito sa ating po mga buhay. Tumayitang lahat mga kapatid. Anong iuwi natin this morning? Anong mensahe ng Diyos ang i-apply natin this week? Sa Genesis chapter 20. Huwag nyo kakalimutan yung mga rule of life. Basta hindi inyo, huwag nyo kukunin. Tandaan nyo lang palagi yun. Basta hindi atin, huwag nating kukunin. Basta hindi iyo, isosoli mo. Diba? Isosoli natin. And half truth is a lie. So, always tell the whole truth. Yung buong totoo. Don't make alibis pag nagkamali. Just accept and admit your mistake. Yun lang. Mag-sorry ka lang, tanggapin mo yung mali mo. Diba? Yun ang pinakamahalaga. Kesa naman nag-aalibay pa kayo, lalo pa silang lumalalim yung sugat sa atin. At tatandaan nyo palagi, napakamakapangyarihan ng panalangin. So, huwag titigil sa pananalangin. Let's pray. Lord, thank you po sa mensahe po ng Genesis 20. Sa karunungang ibinibigay po ninyo sa amin para kuhanin ang aplikasyon po nito. Matagal ng panahon na nangyari, pero yung mga aplikasyon po nito ay sariwang-sariwa para po sa amin pong lahat. Umaangkop po sa aming pangangailangan dahil lang po sa karunungang ipinagkakaloob po ninyo sa amin. Tulungan niyo po kaming patuloy pa naming maintindihan ang mga kwento nung unang panahon mula po sa aklat ng Genesis upang patuloy po na may apply po namin ito sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Tulungan niyo po kami ng mga halimbawang ito na iniwan po sa amin ni Abraham at ng mga taong kanya pong nasa kapaligiran. Patuloy po na may apply po namin sa pang-araw-araw po naming buhay. Tulungan niyo po kami na huwag namin kukunin ang hindi amin. Tulungan niyo po kami palagi na magsoli ng hindi po amin. Magsabi kami ng laging mga totoo, yung buong katotohanan, at tulungan niyo po kaming huwag nang mag-alibay sa aming mga nagawang mali.
Humingi na agad kami ng sorry at patuloy po kami na tumanggap ng aming pagkakamali. At lagi po kami, Panginoong, tulungan na manalangin, ipaunawa sa amin at ipakilala sa amin palagi